more on nakikita nila yung mga issue ko lang, pero hindi talaga nila ako kilala kung sino ako. Pero meron akong isang naka-love team at yun yung unang nakasira ng mental health ko. Kaya parang napasok ko yung mundo ng mga narcissist na hindi ko alam na may mga ganitong klaseng tao pala. Sinong una nakasakit sa'yo? Was it anything real to you or was it purely just for business, for content? I don't care about her anymore. Gusto daw niya pagbaliw ako. Gusto daw niya yung nagwawala ako. Gusto daw niya yung sinasaktan ko yung sarili ko. Physical din. Nagka-physikalan din naman kami. Oh, as in like, Malala talaga. Sa ganun na, hanggang sa ganun na, hanggang ganun na. parang feel niya entitled na siya sa pera mo. Oo, like, dahil sa mga naging trauma ko, na-diagnose ako ng PTSD. Hi guys, I'm JL. I'm shy. Today we're here with, Ang G, we're gonna talk about love. Lust. and lost. So actually, this was, for us, medyo long-awaited siya kasi ang dami nagre-request para sa'yo. Oh my God. Every time we talk about the sad part of love, yung mga iniiwan, mga niloloko, lahat ng mga heartbroken stories, usually may comment dyan requesting na i-guest ka namin. Bakit kaya? Igas yung kasi ang gay. Ganun lagi meron kami nakikitang comments. So, eto na siya guys. Eto na. In the Ito na siya. living. But before we get on to that, diba? For the people that of course don't know you, who is Angge ba? Si Angge is very simple lang and laging nami-misunderstood ng mga tao dahil sa mga issue niya. Pero if you get to know Angge, sobrang deep niyang tao. Pero hindi ako masyado na-appreciate ng mga tao kasi more on nakikita nila yung mga issue ko lang pero hindi talaga nila ako kilala kung sino ako and wala na akong magagawa doon. It's out of my control. When you say like people, right, this issue, is it because you're a content creator? Or have you been a content creator ba buong buhay mo? Since 2022, pinasok ko na yung mundo ng influencer. And simula no, naging open book na ako. Alam lahat ng mga tao about sa akin. Kaya, ang pangit din kasi yung mga nasabi ko before, nagagamit siya against me. Nagiging weakness ko na siya ngayon. O, ano ba yung feel mo na mga nakikita ng public na hindi naman tama about anong assumptions na ginagawa ng mga tao about you, pero alam mong hindi naman totoo? Wow. Actually, hindi ko naman alam. Wow, ah. Siguro yung mental health ko, lagi nilang nami-misunderstood. Akala nila na baliw ako or yung mga ibang tao kasi bigla na lang nila ako nililabel na may mental health problem to, baliw to, ganyan. Yun yung mga assumptions sa akin and And do you feel like yung environment mo, it didn't help being a content creator and the people around you? Whether that's, House of Collab or other influencer friends. in Tagalog, anong gagawin mo kasi mag-English ako? Iniisip ko naman paano ko siya Tagalog eh. Like, sa tingin mo ba, yung environment mo as a content creator, nakatulong sa mental health mo? O yun mismo yung nakasira? Nakatulong siya financially, pero mentally, yun ang nakasira talaga sa akin. Pero oo, ang dami nakasira ng mental health ko. And hindi naman kasi ako ganito before. Sobrang okay ko before and now conscious na ako sa lahat ng mga ginagawa ko. Sobrang takot na ako. Dahil sa mga naging trauma ko, na-diagnose ako ng PTSD. Yeah. Ano ba yung nangyari sa'yo? Or how did it start? Etong tao na to, ito yung unang narcissist na kilala ko. Kaya napasok ko yung mundo ng mga narcissist na hindi ko alam na may mga ganitong klaseng tao pala. Na sobrang tahimik gumalaw, pero gaganunin niya yung mental health mo, yung the way ka mag-think. Parang i-blame mo yung sarili mo, i-question mo yung sarili mo na, ako ba yung problema? Ako ba yung mali? Kasi sobrang galing magpaikot ng tao na to ng mga ulo. Yeah, pag ako kasi, pag sinasabi narcissist, ang iniisip ko agad, sinasabi nila na they're doing the right thing. Pero nakakasira siya talaga sa'yo. Ano ba yung definition mo of a narcissist? Definition ko ng mga narcissist is mga manipulative sila. And then, yun nga, papaikutin nila yung story to the point na ikaw na mismo magko-question sa sarili mo kung ikaw ba talaga ang problema. Ano ba yung mga ginagawa niya na na-feel mo na pinapaikot ka niya? Ano yung mga iniisip ng public, pero alam mo sa sarili mo na hindi naman siya totoo? Kasi yung tao na to, in-accuse niya ako ng sinungaling ako. Okay. Sinungaling daw ako, ganun. And ako, hindi naman ako perfect. Aminado naman ako, may mga white lies ako. Pero this person kasi, talagang inunahan niya yung mga tao na,
si Angge sinungaling yan, ganyan. Kaya nung nagkaroon kami ng issue, nag-explain na ako, wala na gusto maniwala sa akin kasi naunahan niya na sinungaling ako. Kaya kahit anong sabihin ko, sa kanya pa rin pumabor yung mga tao. In this love team, was it a real friendship? Was it a real relationship? Was it anything real to you? Or was it purely just for business, for content? Sa una kasi, for content lang talaga. And then, syempre, tutuksuhin ka ng mga tao, ay bagay kayo, ganyan. Madadala ka dun sa ano na yun dun sa sitwasyon na yun. Nagkaroon ako ng crush sa kanya. Crush naman, parang feelings lang na, ayun. Okay, so since hindi tayo pwede sa ganyan, naintindihan ko naman, okay ako mag-explore ng iba. Ibang tao kasi we're friends lang naman pala eh. So nag-explore ako ng mga ibang tao na nagkaroon din ako ng mga bagong love team. And then suddenly, bigla na lang siyang nagagalit and she's telling me na, dapat tayo lang yung ganito, bakit ka nakikilove team sa iba, ganyan. Eh ano ba tayo? Sabi mo nga, friends lang tayo. Eh, bakit ngayon, bakit may ganyan kang galit? O doon na kami nagkasiraan kasi hindi niya matanggap na may mga ibang love team ako na mas nagbo-boom. Ano yun? Parang she wanted to be publicly exclusive na kayo lang. Kahit ayaw niya mag-commit sa'yo, tama ba? Kasi pag nagiging sweet ako sa tao na to, sasabihin niya naka-live kami, magiging sweet kami. Sabi niya, "Uy, friends lang kami guys ha, best friend lang kami," ganyan. So, yung mga tao, okay, for fan service lang. Oo. So, yun, na lang ako nag-explore na lang ako ng iba kasi bata pa ako noon. Hinahanap ko din yung para sa akin. Alam mo yun, bata pa ako mag-isip noon. Nasasaktan ka ba kapag sinasabi niya na friends lang to wala lang to Hindi na. Kasi nung sinabi niya sa akin na friends lang tayo, okay, alam ko na nun yung boundaries ko. Alam ko na kung hanggang saan ako. Friends lang kami. So, hindi na ako nagka-feelings noon, hindi na din lumalim. Kaya, masasaktan ako na nagkasiraan kami kasi, yun nga, sinasabi niya sa public is, nasinungaling ako na Minamali niya yung kwento. minamali kumbaga. niya yung kwento, ganyan. Pero may tanong ako, bakit kailangan pa ilabas sa public? Hindi niyo ba siya naayos ng kayo lang in private? Or gusto niyo talaga ipagtanggol yung sarili niyong image? Gusto namin ipagtanggol yung sarili naming image and then at the same time, sobrang boom kasi namin talagang dalawa nun. Parang nagkakaroon ng mga trigger, nagkaroon ng mga hatian sa fandom. So, syempre siya, sige, ilabas mo yan, ilabas mo yan. And yung sa akin naman, sige, ilabas mo din yan. Nag-clash kami dahil din sa mga tao na nakailam. Do you think na super laking part ng fandom, lalo na yun talaga yung isa sa mga reason bakit lumalaki ang away? Oo, sobra, grabe. Alam mo yun na imbes na maayos naman privately, kasi sobrang toxic talaga ng love team culture dito sa Pilipinas eh. Kahit saang love team naman Oo. talaga. Kahit artista yan, sabihin mo, akala nila hawak nila yung pagkatao nung ina-idolize nila for the sake of, kasi ina-admire ko sila, ganyan. Pero syempre, siguro double-edged sword siya kasi sila din yung rason for all of your success. Oo. Yeah, But sila din could possibly be your downfall. true. Pero this person, right? May sama ka pa ba ng loob sa kanya? Wala na as in, sobrang, alam mo yun, para kasi makalaya ako, kailangan ko magpatawad sa mga tao kahit di sila humingi ng sorry sa akin. Yun ang ginawa ko na gusto kong maging malaya, ayokong magalit sa tao na to. So lahat ng mga nanakit sa akin, eventually, pinatawad ko din agad-agad. Kasi Hindi ba para siya sa akin nag-sorry yun. sa'yo? Walang sorry. Do you think this person owed you an apology? Yes, pero hindi na necessary, hindi ko na din hinihingi, hindi ko na kailangan kasi nagpatawad ako for myself, not for them. Ikaw, humingi ka ba ng tawad sa kanya o dapat ba humingi ka ng tawad sa kanya? Alam ko, nag-sorry ako sa tao na to eh. Pero kasi pag ako nag-sorry, isang beses lang. Magsasorry Okay. ako isa and then enough na yun. Nagawa ko na yung part ko and then ako naman ang kailangan na magpatawad. And this person, is it a person na you no longer care for? Or do you still care about this person? I don't care about her anymore. Like, wala akong pakialam sa buhay mo, Dai. Kasi yung nangyari sa atin, ano na Tapos lang na. siya, tapos na, it's an experience, it's a lesson learned, and I'm good. Ay, happy ako kung nasan ka man, just ka lang papasok ulit sa buhay ko. Ako, ganun ka ba yung type na once you do me bad, I won't wish you anything Yes. wrong. I don't wish you anything But bad. I also don't want you back. Yeah, I don't want you back. And sana hindi na mag-cross yung buhay natin kasi happy na ako kung ano ako ngayon. At least naging grateful ka kung ano man naging Oo, meron super kayo. grateful ako sa kanya din. Kasi natutunan ko yung mga madami ako natutunan lesson. And I think yun naman talaga nagmamatter is yung accountable ka sa mga kasalanan mo and then you change for the better. And this person, you have no contact with this person anymore. Wala na talaga. As in,
Wala na akong pakisayo talaga. No na talaga. Yeah. No na talaga. Be happy na lang. May mga nakikita pa ako. May mga hanggang nakikita ngayon. pa din ako eh. Hindi ko naman kayo masisisi kasi na-love nyo kami. And thankful ako, personally, thankful ako sa inyo kasi kayo talaga yung reason bakit ako umangat din. And thank you for that. Pero may mga bagay na hindi na mababalik. And kailangan natin tanggapin. This is just your truth. Yes. Kasi feel mo ba, nagkaroon ka ng chance to actually say what you feel, say your side, or napangunahan ka na masyado? Napangunahan na ako masyado. But now, wala na akong pakialam kung may malaman pa yung iba. Like, bahala na kayo dyan. Basta I learned my lesson. Nagbago na ako. And that's on you guys. Kasi wala naman ako magagawa kung meron na kayong narrative sa akin. Eh. That's on you. Ay, kahit anong pilit mo na sabihin sa ibang tao yung truth mo. Pag may iniisip na sila before you even say your truth, hindi mo na sila mababago kasi ayun na talaga yung iniisip sa'yo. Yeah. Yun na yung... Ay, ito si Anggi. Wait, before we continue, we just want to say thank you to our sponsor, Crema Social. Crema Social is an international dating app where you can meet people from all over the world and share a virtual date and food and connect with amazing people. You can click the link in our bio to sign up on Crema Social today. Feel ko kung nasa past mo na siya, regardless if may mali ka o may nasaktan ka, naging accountable ka na naman, nag-sorry ka na naman, at nagbago ka na doon. There's no reason to explain yourself anymore. There's no reason to keep apologizing. And True. wala na din rason to hold on. Yeah. Move on, move forward. Correct. Dahil dyan, let's move forward to the next. So this was one of the biggest issues na pagdaanan mo. Tumigil na ba doon? O meron pa? Meron pa. Hindi, para siyang, kasalanan ko din, hindi na ako natuto. Ganon. Deserve. Yeah. Deserve mo pala. Parang may part na deserve ko yung Accountable pain. naman siya. Accountable naman ako, Diyos ko po. So ano pa ang pagkatapos nitong love team nito? Naging single ka na ba? Nag-self-love era ka na ba? Nag-self-love ako, pero natulong. Kasi na-meet ko tong tao na to, and na-inlove ako sa kanya agad-agad. Mali ko lang, hindi ko siya masyadong kilala. Na-inlove lang talaga ako. Sobrang na-inlove ako sa tao na to. Nag-live-in kami. Tapos, nalalaman ko, in love pa siya sa ex niya. This is a girl, Yes. di ba? What is your sexuality? Bisexual. If I were to ask you, if pwede ba ni-ask na, where do you lean more towards? Babae, lalaki? Babae. Mas marami ka na date na babae kaysa sa lalaki? Yes, mas marami akong experience sa babae kaysa sa lalaki. Before we talk about this second person, sa tingin mo, ano yung difference mo? Like, what's the difference between when you're dating a girl and when you're dating a guy? How do you date girls? Paano ka as a partner? And paano kapag sa lalaki? Kapag sa babae, more on provider ako. Yun lang. Kaya, ako yung dominant, ako yung mag-aalaga sa'yo, ako yung mas older. Pag lalaki naman, gusto ko, ako naman yung princess, gano'n. Bini-baby ka. Bini-baby, yun. Sila naman yung Inaalagaan. provider, Oo. ganyan. So pag babae, ayaw mo na ikaw inaalagaan ka din, gusto mo ikaw lang talaga bigay ng bigay? Siguro naging love language ko na lang yung bigay ng bigay, and gusto ko din makareceive, syempre. Pero naging ano na siya sa akin, parang nasanay na lang ako na lang lagi yung give ng give, tanggap sila ng tanggap. Hanggang sa akala ko, ganun yung love na kailangan ko maging provider para mahalin ako. And na-realize ko na kahit pala gaano mo imahal yung tao, ibigay lahat, if it's not for you talaga, hindi mag-work kahit anong pilit mo. Tsaka dapat, hindi ka minamahal just because of what you can offer. Yun ba yung iniisip mo lagi na kamahal-mahal lang ako kapag may mabibigay ako? Yes, kasi yun yung pinaramdam nila sa akin na mahalaga ako pag may pakinabang. Ganun. How do you feel like you've been treated dito sa babae na to? Itong tao naman na to, ang naging problem lang talaga namin is yung ex niya. Kasi lagi namin pinag-aawayan. Kasi alam kong may something eh. May May gut nararamdaman feeling ako. ka. Nag-uusap pa ba sila? Yes. Nag-uusap pa sila. Like, di ba, live-in kami. Oo. And then, minsan, nahuhuli ko siya, nakikinig siya sa kanta ng ex niya, ganyan. And then, that hurts a lot. Nag-aawayan namin yun. Lagi ko sinasabi, nai-insecure ako yung kasama mo, pero parang, bakit may feeling ako na may mahal mo pa siya? Ganon. And then, nagkatotoo lahat ng iniisip ko. Yun ba yung reason ba't kayo nag-break? Nag-break kami noon kasi nagsawa na din siya sa akin. Parang fell out of love siya. Pero feel ko kasi love niya pa yung ex niya, kaya ganun. Kaya hindi, Siya nakipag-break. siya.
Kasi hinabol-habol ko pa siya. Nabaliw din ako sa tao na yun. Like, may mga mali din ako At Iisip least ko. natuto ka na. Kumbaga na Sobrang alam mo na hindi dapat ganun yung ruta kapag Sobra. Pero alam mo, I can't blame you kasi kapag iniwan ka ng tao na mahal mo, parang lahat na lang natatry mong sabihin para bumalik siya. Kahit alam mong hindi siya rational, hindi siya tama. Kung magsasorry man ako, siguro yun yung sorry ko na sinabi ko yun. Natuto naman na ako doon. So you guys didn't end on good terms. We did not end on good terms. And there's no contact whatsoever. No contact. Kasi, nag-break kami, October. And then, parang November pa lang, inamin nung ex niya na binalikan niya sa live, na November, na ulit sila. So nag-break kayo after 1 month? Sila na ulit? Yeah. Oo. And hindi lang Nakaabang yun, mo kasi ba? Parang recently lang, like last year, nag-chat sa akin yung ex niya na binalikan niya, sabi niya, inamin niya sa akin na, yes, nagkikita kami habang kayo pa. And nagsusorry sa akin yung lalaki na yon. Sorry, ganyan, if na yung... Kasi nag-chat ako din, sabi ko, pwede bang sabihin mo sa akin if nagkikita kayo? Para lang sa peace of mind ko, ganyan. Nakikiusap ako sa tao na yun, pero hindi siya nag-reply. Pero after 1 year, doon pa lang siya nag-reply. Huh? Wait, after 1 year, which is this last year lang? Last year lang. Oo. Inamin niya sa akin. Kasi tapos na din siya sa babae na yon. So gusto lang din niyang ma-clear out yung sarili niya, yung bigat na dinadala niya. So sinabi niya sa akin yung totoo na yes, nagkita kami nung kayo pa, ganyan. Nag-guilty din siguro Nag-guilty din siya. And now, yung ex niya na yon, we're kind na okay kasi nagko-comment siya sa live ko. Like, Okay. parang okay kami. So besties na kayo? Hindi naman bestie, nagka-followan lang kami. And Mutual. ang sarap lang sa feeling na wala ka ng galit sa tao na yan. Pero sa tingin mo, sa kanya ka na lang nakakuha ng closure? Oh, parang sabi ko na nga ba eh. Okay. Never siya umamin sa'yo, the girl. Hindi, dininay niya kasi yun. Dininay niya. Lahat ng mga iniisip ko, dininay niya. Tapos lumabas yung totoo. Hindi lang basta amin yun Like, may kumalat na picture, magkasama sila magka-holding hands. Oh. Kumalat yun. Kaya nung kumalat yun, sabi ng mga tao, kaya naman pala nabaliw si Anggi, kaya naman pala naging ganun siya eh. Parang ganun. Parang nakuha ko yung hustisya ko na okay na ako dito na malaman ng mga tao na totoo yung sinasabi ko. Hindi Kasi ko parang nakita. ikaw yung nagmumukhang, sirang-sira ka kasi akala nila walang pruweba yung lahat ng sinasabi mo. Yun. Kasi nung issue nun sa Twitter, sobrang dami nun. Ang dami din nakisali talaga nun. Grabe yung message sa akin. Like, hindi ka na sana, ganyan, yan, buti sa'yo, iniwan ka, baliw ka kasi. And before kasi kami maghiwalay nung girl, sinabi ko sa kanya, baka balikan mo si Hindi ko babalikan yun. Bakit ko babalikan yun? And then bumalik siya. So, na-hurt ako doon. Oo. Pero yun na yung pinakalas na iyak ko sa kanya nung nakita ko yung picture. Nag-viral yun eh. Umiyak ako sa mama ko. Sabi ko, totoo lahat nung sinabi ko. Totoo. Iba talaga kapag sa nanay mo na eh. Doon ka na umiyak, doon ka na nag-breakdown. Totoo. And then, nakamove on na ako agad-agad sa tao na yun. Kasi pag niloko ka, ang bilis nang mag-move on. Oo, kasi galit na galit ka eh, di ba? Kaya nga sabi nila kapag nag-cheat ang isang tao sa'yo, tanga ka na kapag bumalik. Totoo. Bakit parang natamaan ka na naman? Ano na naman tong kwentong to? Kung alam mo na niloloko ka na, bakit hinahabol mo pa rin siya? Siguro, mas kinikrave ko na lang yung familiarity kesa sa respect. Okay. So, matagal ba kayong live-in? Oo, matagal. Ilang din. years kayo? Parang almost 1 year din eh. 1 year kayo live-in? 1 year, oo. Ay, 1 year ba? Oo, 1 year. Tagal yun, no? Yeah. Tsaka feel ko parang you would rather tolerate yung disrespect than, you live every day nang wala siya. Parang mas masakit yun eh. At the time, inisip mo na lang, titiisin mo na lang to kaysa nawala siya. Pero alam ko yung tao na yung minahal din ako na naramdaman ko naman kahit pa paano. Hindi lang nagtagal. Siguro... Mas nangibabaw lang Oo. talaga yung ex niya. Ano mas nangingibabaw sa'yo? Yung galit mo sa kanya o gratefulness mo na at least naging kayo? Gratefulness. Grateful Talaga? ako sa kanya. Oo, kasi wala na talaga akong actually To be honest, nakikita ko siya sa feed ko. Di ko na maiwasan yan eh. Influencer siya eh. Tsaka maganda kasi content niya. Nakik- Shout out. Yeah. Just gotta say, I just gotta put that out there. It's actually really nice content. Oo. I love it. Oo. Nakikita ko siya sa feed ko. Oo. And nakikita ko nag-glow siya. And I'm so happy for her na wow. Ibang-iba na siya ngayon. And sana nag-grow din siya like me. Sana
hindi na siya ma-hurt. Kasi wala na talaga akong anything bad sa tao na yun. I just wish her the best. Do you feel like she feels the same way o mas galit pa siya sa'yo kaysa yung galit mo sa kanya? Hindi ko alam sa kanya. Pero yung akin kasi, humupa na talaga. Like, yun na nga. Para makalaya ako sa sarili kong kulungan, kailangan ko magpatawad. That's for me. That's not for them. Oh. Is this your first official girlfriend Yeah. Siya yung unang girlfriend ko na live-in? na live-in. Official girlfriend. Siya yung pinaka nagtagal. Okay. 1 year, no? Out ka ba sa family mo? Yeah, out ako out. Oo, mahirap ba na mag-out? Or Hindi naman ako nag-out sa kanila. Bigla lang nilang nalaman sa The House of Collab. Ay, may love team pala siyang babae. Okay. Ganun. walang pake, mama mo? Okay lang sa Parang kanila. okay lang kasi okay lang sa kanya. Wala naman ako naging... Wala ka naman akong narinig. narinig. Wala. Okay lang siya sa akin. Hindi ako Maswerte mo nag-out. naman. Kaya happy din ako na... Ganun yung reaction, Wala kaming no? talk. Yung gano'n na... It's the talk, wala yung talk. Wala yung talk. Basta bigla na lang siyang... Okay, kung saan ka masaya. Tawag niya pa nga sa mga naging ano ko, knock. Parang natanggap niya. But it's so nice na parang walang talk, walang out. Normal lang siya. Normal lang. Parang naging sobrang casual niya. Hindi siya nagmumukhang ibang sex. Yeah. Swerte mo naman sa mama mo. Yeah, super swerte ka sa mama. Ganon din yung sa ex mo. Out din siya. Oo, out. Like, okay naman kami sa family din niya. Okay din yung family niya. Accepted ka ng family niya. Super bait ng family niya actually. Mas nahirapan ka ba mag-move on kapag attached ka sa family ng ex mo? Mahihirap yun eh kasi kahit pa paano nakasama mo tapos wala lang, nagkaroon lang ako ng attachment. Napamahal sila kumbaga. Oo. Mas kasama mo ba pamilya niya kaysa sa pamilya? Hindi naman, hindi. Sobrang konti lang nung mga time na magkakasama kami pero mabilis kasi ako ma-attach sa mga taong walang ginagawang masama sa akin. And I think that's true. Lalo na kapag may mga kapatid, yung mga ex mo, feel ko doon ako na-attach kapag gano'n. Hindi naman ako na-attach sa kapatid niya. Okay, buti na lang. Sarang yun. Sa Ikaw tatay na lang pala yun eh. Wala. Uy! Genuine naman yung tao na to sa'yo. Sa una, oo, ramdam ko yung love niya. Yun nga lang, hindi nagtagal. Kasi nga, mas nangibabaw si ex. Hirap naman nun, no? Kapag mahal pa rin nila yung exes, magre-relationship sila. Mahirap kasi parang naging rebound na rebound ako. Parang, ang sakit kaya nun na makita na yung mga magkasama na sila, out na agad sila. Hindi pa ako healed, out na pala sila, nagkakasama na, may mga TikTok na sila. Na-hurt ako dun. Tsaka kahit pala mag-live-in kayo, no? Pwede ka pa rin maging rebound. Yun nga, ang sakit ni, di ba? Nag-invest ako sa tao na to kasi gusto ko na tong tao na to. So, to the point na nag-iipon ako ng pang IVF, just in case lang na. O, di ba? Di ba? Pagmahal talaga. Ganun Pagmahal kasi mo. talaga ako eh. Bakit pa ako mag-waste ng time? Bakit kita lolokohin eh? Date to marry ako. Problema lang, hindi sila date to marry. Masakit kapag ang kalaban mo in the relationship is ex. Kasi, True. parang saan ba ako lulugar? Parang mas nauna yung ex. Kahit kung mas madami kayong memories, pero kung ang mas nangibabaw sa kanya is yung ex, wala ka lang laban dun. Pero you and this girl, you also talked about the future. You also talked about having kids or getting married since, na-mention mo IVF. We talk about it, pero parang ako lang yung... Hindi ramdam siya ko- sure. Hindi siya sure. Ako lang yung Nagpo-push. ito, pag nagpakasal tayo, ganito. Ako lang laging ganun. Oo. Pero wala akong naririnig sa kanya na pag nagpakasal tayo, wala. So ako lang talaga, one-sided. Pero pag sinasabi mo yun, nag-agree siya or parang binabrush off niya lang? Agree lang siya. Okay. Okay. Pero- Nakawala naman ng gana pag ganun. Oo, wala nang gana. Kasi nasabi din niya dun sa tweet niya na matagal niya na akong gustong iwan, pero naaawa lang siya sa akin. Bakit? Because you weren't in a good Kasi space paawa ba? din ako nun. Ganun. Parang gusto ko na lang maging kawawa, ganun. Parang hindi ako iwan. Ina-acknowledge mo naman yun. Ina-acknowledge ko yan. Paano sinasabi mo na paawa ka? As in, papaka-sad girl ka lang Oo, all day? nagpapakasad girl ako na parang lagi na lang akong iniiwan ng mga tao. Siyempre, feel ko naawa siya sa akin, kaya nahirapan siyang makawala sa akin. Dahil din sa fandom, din na, kawawa si Angge, huwag mo sasaktan si Angge, ganyan. Na-pressure na lang siya doon. Kaya kinip namin yung relationship. Feel ko dahil lang din doon. Siguro masakit din naman to realize na nagsistay lang siya dahil sa awa, hindi na dahil sa mahal ka. Kasi nasaktan ako nung nakita ko yung tweet niya na yun, na matagal niya na pala akong gustong iwan. Nandun pala kami sa loob ng bahay. Gusto niya na akong iwan. Kaso nga, May bago kayo mag-live-in?
Oh, no. Di ba? So, nag-live-in siya out of awa? And pressure din. Kasi na-pressure ko siya nun eh. Tara, live-in na tayo. Tsaka sa fandom din. Mm. Ganun. And mali ko din kasi hindi ko inalam kung ano bang gusto niya. Oo. Parang, Parang- nagdikta ka na lang din Oo. agad. Ako na lang yung nag-initiate without thinking na ito, sasaya ba siya dito, ganyan. Naging selfish ako doon, aminado naman ako. Siguro iba lang talaga priority mo. Mm-mm. At niya. Yeah. Priority mo is more of like, settling down agad. Mm-mm. Sa kanya siguro, getting to know muna, te. Hold your horses. Slow down. Or waiting on someone. Pa. Oo. Or that Oo. too. Sa tingin mo, inintay mo na lang siyang makipag-break sa'yo? Or at one point, kakayanin mo makipag-break sa kanya? Hindi ko kayang makipag-break sa kanya. Siguro ang reason din bakit di na kami talaga naging okay is dahil na public na din yung mga away namin. Nag-post siya ng something and nakasira na yon. Siyempre, mahirap na bumalik pag ganun. Literal na no choice ka na hindi na pwedeng bumalik kapag ganun. Ikaw ba yung type na pinopost mo, pinapaalam mo sa public kapag nag-aaway kayo? Hindi eh. Pero ang lagi nilang issue sa akin is yung mga content ko. Like, yung mga POV ko. Oo. Pero kasi, that's about me. That's not about them. Ganyan. Siyempre, content creator ako. Kung ano, parang kanta lang. Gagawa ka ng kanta kung saan nasaktan ka, kahit okay ka naman na, para may hugot ka, di ba? Ganon din yung mga content ko. Pero nami-misunderstood nila yun na akala nila about sa kanya, nagpaparinig ako. Tsaka di ba, POV talaga yung POV content mo sa talaga. TikTok? POV talaga. Yun lagi nilang issue sa akin na, paparinig ka na naman. Dahil sa'yo, nasisira na naman ako sa public dahil sa mga post mo, ganyan. Hindi ko naman alam anong gagawin ko eh. But this is your job. Oo, yun Yeah. eh. Tsaka ito yung experience lang naman kasi, di ba? Naging story na siya. And it's my story to tell. It's my side. Experience ko yun. Whether it's in the past, at least may makaka-relate sa'yo ngayon. And may mga lesson din naman. Kaya, kayo masyado ma-issue kasi lahat na lang binibigyan Lahat yun na. eh. Lahat na lang talaga. Tsaka feel ko beneficial din siya sa mga viewers mo kasi kahit nasa past mo na siya, one way or another, may isa kang viewer na baka nararamdaman yun ngayon. Mm-mm. So at least through your content, nafe-feel niya na may kakampi siya. Kahit hindi mo siya nararamdaman ngayon, naka-heal ka na. Oo. Oo. At least yung viewer mo, hindi pala ako crazy. Oo, it's not Somebody else feels the same way as me. So like, I don't see anything wrong with POV content. Di ba? Siguro kapag di lang secure talaga yung relationship, It is gonna be medyo they falling let the apart, oo. words, they let the Sink in. fans get to it. So after this girl, okay ka na? Wala na ulit? Well, naging single ako for like a year. Matagal din doon yan. Matagal-tagal din yun. Matagal ka ba mag-heal usually? Ay, para sa akin kasi, every day is a healing process eh. True. Okay. Never kang mafu-fully healed kasi nga, araw-araw, nagiging lifestyle na lang yung healing sa akin eh. Na kahit maging okay ako dito, araw-araw pa rin yung healing ko. Yeah. Habang buhay ako mag-heal. Same. Habang buhay. Habang buhay magdudusa. I Habang buhay think, kaya sinasabi nila, some people don't heal, they just get used to it. Kasi nga, pag ang dami mong experiences na yung mga ganito, parang minsan, iniisip mo na lang na, I think, lesson na lang everyday yan, na pangangaralan ko na lang sarili ko na, wag ko na lang uulitin, para hindi na siya maulit. But, at the same time, sanay ka na lang din na, may potential na mangyari to, and you'll heal again. Pero healing is a very weird process. Like, okay, maybe this month okay ka. Tapos biglang yung kaibigan mo may nasabing mali, na-trigger sa'yo. Bakit kaya ganun? I think we're just We're people na human. na alam mo yun, mahirap talagang isipin na may sumakit sa atin. Kahit alam natin na hindi naman natin sila kayang saktan. Or if minahal mo talaga, naging totoo ka talaga, imposible na hindi mo sila maaalala through little things eh. Kahit wala na kayo, if naging true talaga yung connection nyo, naging genuine ka, at maayos ka na tao, feel ko, even years down the line, maalala mo pa rin yun eh. Mag-leave siya ng mark sa'yo. Yeah. Kaya gusto mo nakalimutan yung mga hype na ex na yun. Fact lang talaga yun. Di ako magde-deny na naaalala ko pa rin talaga sila minsan, pero as a lesson na lang. At siguro din, to reminisce. Yeah. Di naman, porket iniisip mo sila, gusto mong bumalik eh. Iniisip mo na lang kasi it was really a time in your life na Yeah. good, but also very bad. Yeah. And there's no harm in that. Okay. So after nga nito, nag-heal ka na for a year. What happened afterwards? I met this bago naman, sa live naman siya.
Nagko-comment kasi siya noon. So, kilig-kilig, ganyan. And then, siya din yung unang nag-chat sa akin. And then, naging landian siya. Unti-unti na kami nag-uusap, nagkikita, ganyan. Mabilis ako na-fall noon. Pero sinabi ko sa kanya, hindi pa ako healed. Okay. Hindi pa ako healed. Sabi niya sa akin, kaya Ay, niya bullshit. naman. Kaya daw niya, ganyan. Sinasabi ko na sa kanya para alam niya na hindi pa ako healed. Hindi pa ako Warning, healed. kumbaga. Yes. Move on na ako sa ex ko, pero hindi pa ako healed, Gumanon ako sa kanya. Sabi niya, kaya ko yan. Naging Gumanon martyr siya. I will heal you. Yeah, parang, I can save you. I can change you. parang ganyan siya. So ako, lagi naman niya akong ina-assure nung una. Huwag kang mag-alala, hindi ako katulad ng iba. So, syempre, ako si marupok. That's what they all say. Diba? Hindi ako si marupok. Na-fall na naman ako. And then, nalabang kasi ako nung tao na yun eh. Like, grabe. Naging ano ko siya eh. Parang, ay, ito na ba yung answered prayer ko? Ito na ba yung para sa akin? Bakit ito yung dream girl ko? Naging dream girl ko siya. Like, lagi niya akong binibigyan ng ano ba yan? Ng time. Pinupuntahan niya ako pag may sakit ako, inaalagaan ako. Tapos, nung naging kami na, nawala na bigla yung ganun niya. So, ako na habol ako ng habol sa kanya. Baka maramdaman ko ulit yung love na yun. Baka bumalik yung dating siya. Bumalik, ganun. And etong relationship ko na to, itong last ko, trauma bond siya. Kaya Well, nagsistay together. Why would you say that? Paano ka ba niya na-trauma? Trauma bond is a strong attachment na nabubuo sa relationship kapag may pain tsaka reward. Okay. Di ba ganun? Ganun yung trauma bond kasi sa akin na parang lagi mong iniisip yung good thing about this person kahit alam mong masakit siya. Kumbaga drugs, bad thing siya for you pero na-addict ka na. Oo. Okay. And once you Kaya- get that hit, Yeah. medyo you Okay. can't let go. Kahit ang hirap niyang i-let go. Naging addiction kasi yung trauma bond sa akin. Okay. Ano kami, away bate. Lagi ko pa rin iniisip, may potential siyang magbago. Baka, siguro na in love ako sa potential na yun, na Okay. magbabago siya. Siguro na in love ka din sa past version of her. Ano ako, na-love bomb ako. Na-in love ako dun sa taong pinakita niya na siya daw yun. Pero after a while, Sa tingin nawala. mo, bakit nagbago? After naging kayo? Just because kampante na siya? Namahal mo na siya? Oo, yun. Parang nakuha niya na ako. Alam niya na paano ako sa kanya. Alam niya na, nababaliw to kapag nag-aaway kami. Actually, itong last na to, ito yung pinaka-weird na relationship ko. Sobrang weird niya kasi sabi niya sa akin, gusto daw niya pagbaliw ako. Gusto daw niya yung nagwawala ako. Gusto daw niya yung sinasaktan ko yung sarili ko. Sabi niya, nata-turn on siya sa ganun. Oh! Like, gusto niya tapos nagwawala ako, pupukpok ko yung ulo ko sa sahig. Natatawa siya, nata-turn on daw siya. So ako, every time mag-aaway kami, okay, sige, bibigyan kita eksena. Ga! Wawala ako. Gusto niya yon. I'm appalled. Yeah, and now, nagkasiraan kami ng tao na yun. Sinabi niya sa public na baliw. Parang ganun, parang crazy ako, ganyan. Kasi nakakatakot daw ako karelasyon. Ganun kasi ganun ganun ako. ginagawa mo. Sabi ko, di ba yun ang gusto mo? Ganun. Hindi ko maintindihan. Caught you off guard, ah. Wala ko masabi. Oh my God! Oh, I was too stunned to speak. Sabi niya sa akin, doon daw niya malalaman kapag mahal siya ng tao kung gaano kabaliw yung tao. Kasi gusto niya siguro extreme and intense yung Yes. emotion. Oh, Pero sorry. Yes. you going crazy is her measurement of love. Yes. Pero- Gusto niya wala akong Wala kang wisyo? self-respect, wala akong self-love. Kasi sabi nga sa akin, feeling ko hindi mo ko mahal. Tapos tinanong ko, bakit? Kasi mahal mo pa yung sarili mo eh. Sabi niya sa akin. Oh my So God. dapat ba mawala ako sa sarili ko para mapatunayan ko sa'yo na love kita? Ganyan. Gusto niya, hindi siya natitiis. Gusto niya fully controlled ka niya. Yes. Kasi yon, di ba ako, alam niyo naman ako, may pagka-girly side ako, may pagka-masculine din ako minsan. Changing, yeah. Yeah, that's my personality and that's who I am talaga. Pero siya, pinipilit niya ako maging masculine. Okay. To the point na kahit mag-lip tint ako, magagalit siya. Mag-lotion ako, magagalit siya. Okay. Bakit ka naglo-lotion? Parang sino pinaghahandaan mo? Eto pa, may one time din na nagalit siya kasi gusto ko maligo. Bakit ka maliligo? Sinong pupunta? Sinong pinaghahandaan? Gusto ko lang maligo. Ang lagkit na ng buhok ko. So she wants you stinky. Yeah, she wants me ugly. And then, ang last na away Kasi namin. ayaw niya na may ibang nakaka-appreciate siya. Bro, that's ayaw niya. What the Ayaw ko ng ganon! Isn't that a bit crazy? Kasi kung ikaw, maayos matino kang partner, gusto mo, presentable yung partner mo. Kasi nga, gusto mo siya ipagmalaki, gusto mo siya ilabas sa mundo.
Ganun ako sa kanya. Sabi ko, pag aalis kami, mag-ayos ka naman. Yung maganda kasi gusto ko tayong ipagmalaki sa tao. Ganun, kung anong suot mo, okay lang. Kung kita na yung ano mo, okay lang sa akin. Basta kung saan ka confident. Pero siya, ayaw niya talagang... Nililimitahan ka niya. Yeah. Oh my Pumayag ka God. naman. Oo. Ito ba yung pinaka-worst part yung before kami maghiwalay. Gusto niya ako magpa-boycott. Oh! Like parang, kung love mo ko, pa-boycott ka. Ganyan. Ready na ako, inahatak ko. Oh, sige, tara na. Kahit ito yung puhunan ko, ito yung trabaho ko, mas marami akong brands kapag maganda ako. Sige, papa-boycott ako. Nag-guilty siya. Buti Kasi hindi it ka would mean less nagpa-boycott. Oh my God. Diba? Eh, kung nagpa-boycott ako, eh, di-depress ako ngayon sa itsura ko. Eh, di sana hindi ka ganda-gandahan ngayon. You know what I mean? Ganda ngayon. That's why pala you're so feminine lately. Kasi ano, parang na-miss taking ko it back. eh. Oo naman. Na-miss ko yung ako talaga kasi talagang binago ko yung sarili ko sa tao na yun. As in, ultimo mag-curl lang ng lashes. May nakita nga siya one time, castor oil, pampahaba ng pilik mata. Nag-away kami. Sabi niya, bakit kami castor oil? Ba't ka nagpapaganda? Para kanino? Para sa sarili ko. Correct. Hindi ba pwede yun? Gusto kong alagaan sarili ko. Losyang na losyang. Para akong nilaspag-laspag dun sa... I think doon mo talaga makikita when a person is for you or not. Kapag pumapangit ka sa kanya. Yeah, Totoo. yung katawan ko nire-reject na talaga as in ang payat ko. Tapos ito pa, 'di ba sobrang payat ko noon? Pinipilit akong kumain kahit ayokong kumain. Like, hindi, gusto ko kasi mataba, gusto ko yung masarap yakapin. Eh, nasusuka na ako, gusto pa rin niya kumain ako at pag di ako kumain, mag-aaway kami. So, naiiyak na ako sa pagkain ko, kailangan ko pa rin kumain. Eh, ako noon, parang may dinadamdam akong sakit noon eh. Pinipilit niya talaga akong kumakain. Pag sasandok niya ako, ang dami. Pag di ko inubos yan, away kami, malala. Eh, yung away namin, That is hindi abuse. Yeah. That's abuse. Was it like this every day? Or do you feel like may days na nag-aaway kayo, at may days na happy kayo, loving siya, kaya hindi ka makamove on? Basta never kami nagkaroon ng buong week na okay kami. Okay kami today, bukas hindi. Okay kami today, bukas hindi. And it's so draining kasi trumang-truma ako. Ultimo paglabas ko, natatakot ako kasi meron siyang issue sa akin na wandering eyes daw ako. Pero kasi yung pagka-wandering eyes ko, What if you just- observant lang ako. Hindi ako yung, ay, ang sarap naman nito. Hindi ako ganun. Hindi talaga ako parang, ay, ito naka. What if you just wanna look around? Diba? I just want to look around. And then, She's not issue na- secure. Kumbaga. Di, gusto niya yung horse ka, yung nakalagay yung Yun ganun. nga, sabi niya sa akin, gusto daw niya, bulag na lang ako. Parang ganun. Grabe, ano ba yun? Tapos, nag-away kami one time. Kasi nga, yung wandering eyes na yun kasi, bumili kami sa Uncle John's, yung nasa counter, lalaki. Titignan ko, kakausapin ako eh. Pag uwi namin, galit na galit siya. Ba't mo daw bakit, tinignan? bakit ko tinignan? But I feel like yung mga taong ganun, takot sila sa sarili nilang Yeah. multo. Yeah. 'Cause maybe they do it too. Maybe sila yung unfaithful. Maybe sila yung not loyal. At pag may nakikita silang signs of They you doing think that, that- even slightly, dahil kaya nila gawin, baka kaya mo din gawin. Pero grabe yung trauma sa akin na yun, na until ngayon, na ano ko pa rin siya, na-absorb ko siya. Every time pupunta ako sa mall or like eto, for example, di ko kayo tinitignan sa mata kasi takot ako. Nasanayan mo na may nagagalit sa'yo. Ano na yun eh, trauma na nga yun eh. Kasi that in itself, kapag pinagbabawalan ka nila sa gantong bagay, kasi ang makukuha mo kapag ginawa mo yung ayaw nila, is magagalit sila, mag-aaway kayo. Ang hirap nun, syempre matutrauma kayo, aayawan mo na mangyari ulit yun. Kasi sobrang habang prosecution na Minsan naman you just yan. choose peace kahit ayaw mo. Imbis na You just mag-away comply. kayo. Oo. Ganun. Parang, grabe. Grabe ako in-abuse doon mentally. Lalo na mga verbal abuse niya, ganyan. And physical din. Nagka-physikalan din naman kami. Oh, as in like, Malala talaga. Pinakamalalang physical ko. Pero ako kasi, hindi ako mamimisical kung hindi ako sasaktan. Kasi doon sa pangalawang ex ko, na-physical din siya, pero di ako lumaban. Pero this time, lumaban ako kasi, ay, hindi na pwede tong ganito. Nasasaktan mo ako, tapos ganun-ganun lang. So, mananakit na ako pag sinaktan ako. Bakit? Pagtatanggol mo ng Oo, sarili pagtatanggal mo. ko sarili ko. paano mabot sa ganung point na pisikalan na? Eh, lahat naman kasi may start, di ba? Na parang dati, tulakan lang, hanggang sa naging Sigawan. batukan na, ganyan, hanggang sa Duduruan, naging ganyan-ganyan. duduruan, kung Hanggang ano, didikit na yung kamay hanggang sa... sa ganun na, hanggang sa ganun na, hanggang ganun na. Yun, ang lala. Eh, yung last ko, yung last away namin, yun yung pinaka-turning point ko na, kasi nakalbo na ako.
Eto, oh. Tingnan nyo, patubo pa lang siya, di ba? Nakita ni Kate to eh. How did that, like, you just woke up, or habang away, Nag-aaway kami, tapos sinabunot akong ganun. Tapos narinig ko yung mga buhok ko Gumano. puputol. Actually, inipon ko yung buhok ko na yun eh. Nandun sa condo, inipon ko siya. Ang laki niyang ganyan. lumaban ka pa, nag-stay ka pa, nag-sorry After ka pa. nun, yun na yun. Yun na yung pinaka-last away namin. At alam kong yun na din talaga yung pinaka-last, kaya lumaban na din talaga ako. Okay. Eh di, ang nangyari na nun is, you've had enough. I've Tinapos had mo na. enough. Tinapos mo na nun. Natapos yun kasi meron akong hindi gustong ginawa niya. Like, on and off kasi kami nung ex ko na yun. On and off kami. Break na kami matagal na, pero nagsasama pa rin kami. We still do something, ganyan. Pumupunta ako sa kanila, pumupunta siya sa akin. Parang wala lang kaming label, pero kami. Okay. Ganyan. So, meron kasi akong, event sa isang, basta para siyang concert. Ni-refer ko siya Oo. na ito magaling to, ganyan. So, yung brand na yon, ay sige, kunin daw siya sa 15K. 15K yung TF niya. So, since hindi naman siya pala post at first event niya yon, sabi ko, 15K na lang ilagay mong TF para hindi din mabigla. Tsaka, ano ka pa lang naman, micro. So, nilagay niya 15K. Ang nilagay ko naman, yung usual TF ko. Eh, yung brand na yon, sabi sa akin, dagdagan namin yung TF mo. Kasi nga, siguro nakita nila na okay yung engagement ko. Sila na nagtaas ng TF ko. Nagalit siya sa akin. Ikaw kasi 15K lang yung nilagay mo. Ganyan. Hindi ako sasama kung ganito lang kababa. So sabi ko, gusto ko kasi siyang sumama kasi wala siyang trabaho. Gusto ko siyang ipasok sa mundo ko para makita niya na kung paano ako magtrabaho. Oo. Ngayon, sabi ko sa kanya, okay, sige, bibigay ko yung 10K sa TF ko, sumama ka lang. Sabi niya, okay. Pero hindi ako sasama doon kung hindi mahaba buhok ko. So, pina-hair extension ko siya. Oh. Pina-hair extension ko siya. Nag-request pa siya. Nag-request pa siya. And Di then, ba mahal din ang hair extension? mahal din. Ito yung nakakatawa kasi dyan. Yung hair extension, hindi naman ako ganun namahalan. After malagay nung hair extension sa kanya, tinanong ko na dun sa cashier, magkano po? Ang nakalagay lang naman dun, 6,000, 6,500. So ako happy ako, nakamura lang, 'di ba? And then hindi ko pinakita sa kanya na binabayaran ko. Tinitingnan niya sa phone ko kung magkano. Sabi, bakit 6,000 lang? Akala ko ba 10 kaya abutin nito? Huh? Nag-expect siya na mahal yung Mahal. extension. At nag-away kami doon. Bakit? Ba no problema mo sa 6'5"? Oo. Gusto niya mahal pala yung extension niya. Kung same lang din naman ang resulta, bakit pa siya maghahanap ng iba? Meron kasi yung gustong hair extension na mas mahal, like halagang 35K. Oo, mahal. Mas mataas pa sa TF niya? Di ba? There is no return on investment there. Ang lahat ng hair extension is para-pareha. Yung mga iba, brand lang naman yung Oo. nagpamahal. Buhok pa rin naman yan. Same lang din yung method na ginawa sa'yo. So, Totoo. Do you feel like nagamit ka ng tao? ay, literal na nagamit ako talaga noon. Hindi mo lang natapos Oo yung... naman. Nagamit talaga ako noon, grabe. Kasi ang ininvest ko talaga noon, pera. Oo. Pera talaga. Kasi nga nagpapaka-provider ka na naman. And nasanay siya doon, lumaki ulo niya to the point na kahit siya mismo nag-aas na ng Humingi na siya. parang yung grocery ko, ganyan, Watsons ko. Kasi gino-grocery ko siya sa Watsons. Ang problema dyan yung shampoo ko mga affiliate, tas mga shampoo niya ang mamahal. Parang gano'n. Sabi ko, Cetaphil, 4,000. Ano ba yung Cetaphil? Ako nga sabon-sabon. Lang ako, water lang ako. So, ang sobrang niya, sobrang Luho. Sobrang luho. Maluho siya. Yeah, like parang mas nabibili ko pa sa kanya yung mga hindi ko mabili. Pangarap ko magkaroon ng relo yung tunay na relo, hindi ko mabili. Binalan ko siya ng relo kasi sabi niya, hindi daw niya feel yung outfit niya pag wala siya relo. Alo, Sugar mommy. grabe. Diba? Dumating ba sa point na parang feel niya entitled na siya sa pera mo? Paano entitled? Na kung ano meron ka, dapat akin din yun. Oo, like, pag daw may work ako, kasi sabi ko naman din sa kanya, kasalanan ko naman yung sabi ko. Kasi meron siyang work na ayoko. So, sa ngayon, ako muna magpo-provide sa'yo. Ayoko ng ganong work. Kasi, ikaw, ang ganda mo, laki ng potential mo. And may talent. May talent, napakagaling niya. Gusto ko maging better yung buhay mo. So, and ako muna magpo-provide sa'yo, ako muna bahala sa'yo. Basta ang akin lang, supportahan mo ako. Kumbaga, samahan mo lang ako na bahala sa'yo. Okay. Ikaw na bahala sa akin, ako na bahala sa'yo. Alagaan lang naman ang kailangan ko. Like, Okay. be loyal to me. Yun na lang. Tutukain mo na lang yung buhay na yun eh. Yeah, ganun lang. But did she want to be that?
Pero, alam mo yun, na nagpo-provide naman ako, nagbibigay naman ako, hindi daw enough yun. Kasi meron pa siyang family na binubuhay. Ayoko nang ganun siya. Kasi nga, nangihinayang ako sa talent niya. Oo naman. Pinupush ko talaga siya na, kumanta ka pa, go, isama kita sa mga work ko, pero ayaw niya. Mas gusto talaga niya dun sa work na yun. Tsaka kung nasanay na siya sa madali lang makuha yung lifestyle. pera. I can blame her naman, gusto lang talaga niya mag-work, may family nga naman siya. Pero as a partner kasi, I'm doing my best na ilayo kita sa mundo na yun. Parang tulungan mo din ako, pero ayaw niya talagang nagpapatulong. If iba yung boundaries mo sa boundaries niya, ang hirap naman nun to It's not the same at all. continue. Insulto sa akin yun sobrang insulto nun. Imagine, nagpo-provide ako sa'yo and kinakausap mo pa rin mga yan. Parang Laking sampal sa akin. disrespect sa akin yun. Ano ba mga binigay mo? Madami. Ito yung pinaka, I don't know, public kasi ito eh. And I'm just saying this to defend myself din. And experience na sa akin, lesson learned again. It's my story to tell. It's about me, not about them. Sa susunod wag na mag-lesson learn, Yeah, ha? oo. Wag na lang. It's not It's about your story them. to tell. Ikaw yung nasa podcast. Yeah, kasi sobrang love na love ko na siya. Down bad na ako sa kanya. Ayoko na siya mawala. Okay. Sabi niya sa akin, kung gusto mo patawarin kita, bigyan mo ako ng 300K. There's a price? May literal na price sa forgiveness? Kasi nga, inaaya ko na siyang mag-live-in. Let's settle down na. Pero sabi niya, ay, magsisettle down lang ako pag napagawa yung bahay na pinapagawa ko. So ako, okay. Ang ginawa ko, hindi 300K ang binigay ko. Binigyan ko siya ng 250K cash and iPhone 15 Pro Max. Yun ba yung feeling mo that it was the only thing that can save your relationship? Nakuha niya na ako eh. Alam niya na ako paano laruin eh. Nakuha na niya na yung weakness ko. Oo. Nabaliw na ako. Para na akong nasumpa na hindi, gagawin ko lahat. Wag lang mawala tong tao na to. Tumigil na ba after the 250K plus the iPhone? 15. 15 pala, 15. Okay lang, yung paresa din yun. Hanggang dun lang. No, it did not stop there. Kasi, yung binigay kong pera na yon, sabi niya pampagawa ng bahay, di ba? Nagkaroon siya ng problem sa, sa chest niya. Nagkaroon ng parang cyst dahil dun sa mga ginawa niya dati. And now, ginamit niya yung pera na yon, pampagawa ng tete. Nasa Japan ako noon, gaaway kami. Nasaan ka ba? Ganyan. Nasa Japan ako, pinapahirapan mo ako, ayaw mo makipag-communicate sa akin. Sabi niya, nandito ako sa ospital kay Doc Yapi. Yan. Magpapa-opera na daw siya, magpapa-silicone na daw siya. Oh my God. What? Tapos umuwi Never na. niya sinabi yun sa'yo. Sinasabi niya na magpapa-opera siya, pero kasi pinahirapan niya ako nung nasa Japan ako, hindi talaga niya ako kinakausap. Eh. Ang Oo. hirap na babaliw ako sa communication doon. Hindi ko alam sin tatawagan. Hindi ko alam paano mo siya kumakontak. May tinawag akong fan ko. Sabi ko, please, padalan siya ng flower. Kasi before ako magpunta sa Japan, meron akong kinausap na araw-araw magpadala kayo ng flower sa kanya. Just for assurance. Ganyan. Nagulat na lang ako. Bigla na lang siyang nagpagawa na wala na akong magagawa. No? Kasi Andun eh. sabi niya sa akin, kailangan daw maalis ng mga cyst, mga bukol-bukol niya. So, pag mag-aalis ng sis, magdadagdag ng sisi? Kasi pag inaalis yung bukol niya, wala na talaga siyang... Kaya kailangan niya ng... Kapalit, kumbaga. How did you know na dun ginamit yung money? Sinabi niya talaga? Or parang inassume mo na lang? Sinabi niya sa akin na gagamitin niya daw muna yung pera na yun na binigay ko. And okay lang sa akin, for your safety, para man lang maging okay ka, okay lang. Ganun. Sabi mo nga, for health. Naging carpentero ka na, Oh naging my doktor ka pa. Grabe. Hindi pa ako natapos doon. Ito yung pinakalas. Sing-sing. Matagal Okay. ko na siyang pinaghandaan. Bala ko naman talaga mag-propose. May inaantay lang ako. Medyo mahal din yan Siyempre, engagement ring yun I was planning to marry her talaga. May plan talaga ako. Kasi ganun naman talaga dapat di ba? Pag mahal mo, papakasalan mo, ganyan. Yun yung last na nabigay ko sa kanya. And yung gift niya nung birthday niya. Binigay mo, that means you proposed? Or binigay mo na lang because... Nag-propose ako. Nag-yes naman siya. So, siguro mga 2 araw, fiancé ko siya noon. Tapos naghiwalay na naman kami. What? Na-hospital pa ako noon, nilagay niya, fiancé. Ang saya-saya ko noon, may fiancé ako. Partida. Grabe. 3 araw na, 3 araw lang. Why did you guys break up after getting engaged? Dahil na naman dun sa wandering eyes na sinasabi niya na
Yun lang talaga. Pinablik niyo ba na na-engage kayo? Ako, alam ng mga tao na pinablik ko yun sa akin. Oh? Naging mag-fiancé kami for a few days. Oo. Oh my I did. When you got engaged, sinabi niyo na yun sa public? Or Hindi, after hindi. na nag-break up kayo? After na nag-break up. Okay. Kasi nakita nila yung sing-sing. Pinakita ko eh. Sabi ko, guys, sino gusto bumili nito? Binibenta ko yung For sing-sing. sale. For sale. Kaso noon, magbe-birthday siya noon. So, plano ko, since wala na kami, okay lang. As a gift na lang to. Kasi itong ring na to, customized siya para sa kanya. Okay. So, binigay ko na lang na As a gift na lang. Oh my God. Tapos, hindi lang yun kasi nag-birthday siya, di ba? Ang dami kong binigay na gift sa kanya. Literal, parang hindi naman lahat doon mahal. Yung iba sa TikTok shop lang. Pero, nagbigay pa rin ako ng gift. And then, nung binigay ko sa kanya yun, disappointed siya kasi, bakit ganito daw yung gift ko sa kanya? Parang hindi pinaghandaan. Wala. Sabi niya, tingnan mo yung pagbalot, parang hindi mo pinaghandaan. Tapos, eto sa affiliate mo lang. Ay, na-hurt ako doon na, syempre, wala na tayo nun eh, pero still, iniisip pa rin kita. Sana naman, ma-appreciate mo yun na, lalo na, nung mga time na yon ubos na din pera ko talaga nun. Wait, The hindi na kayo na to. Hindi na kami. Pero entitled pa rin siya sa'yo. Parang 1 month na kaming hindi nag-uusap, no contact talaga. Tapos, bigla siyang nag-ingay sa live, naglasing siya sa live, tapos, iyak siya ng iyak. So, nag-worried ako sa kanya. Pinuntahan ko siya, naging okay kami. Eh, yun kasi, parang ilang days na lang birthday niya na. Okay. Kaya Kaya- medyo baka Tsaka hindi mo kailangan bonggahan, kakabreak nyo lang. Yun nga, parang wala naman akong plano magpakita sa kanya. Ang gusto ko lang, ibigay yung mga gift ko kasi I still care about her. And pinaghandaan ko yun kahit nung kami pa, nag-iipon ako ng mga gift, hindi niya na-appreciate. Sabi daw niya parang hindi enough yun. Hindi daw niya ramdam na mahal ko siya. oh my God. I don't know where to go from here. Why did you even stay? Hindi ko alam, love ko lang siguro talaga. Mahal mo pa. Sa ngayon, Oo. Huwag mo sabihin, oo. Lie to the camera if you have to. If you have to, don't say it. wala lang love, pero may care pa rin ako na sana maging okay yung lifestyle niya, yung buhay niya, and yung the way she think. Sana maisip niya na she's more than that. At sana makita niya yun. Makita niya kung ano nakikita ko sa kanya na hindi lang siya pang ganon. And gusto ko lang talaga mag-grow siya, maging okay. But it's hard kung siya mismo ayaw umalis sa sitwasyon niya. Yeah, mahirap man tulungan ng mga taong ayaw ng Yeah, patulong. they don't want to be rescued. So, It's at least not rescue your, yourself. Oo. Hindi mo naman na yun. Hindi mo na choice kung tutulungan mo siya kung ayaw niya magpatulong. Kasi nagbigay ka naman na lahat ng kailangan mong tulong. Tsaka at this point, nagawa mo na lahat. Tulungan mo naman sarili mo. I just love her so much na gusto ko maging okay talaga yung buhay niya. And akala ko sa sarili ko na ako ang magbibigay ng buhay na yun sa kanya. Alam mo namang hindi na ngayon. Alam kong hindi. Hindi. Oo naman. Do you feel at peace at least knowing that you did everything, you tried everything, you gave Oh, everything? ngayon, at peace na ako. Pero I keep lying to people din, sa mga friend ko, sa family ko. Sabi ko, okay lang ako, strong ako, ganyan. Pero sa totoo lang, that relationship did so much damage in me that I will never ever feel safe in love ever again. Ganun, parang scary. Nakakatakot scary. kasi. Nakakatakot naman. It's talaga. so scary to trust somebody when you know na Yeah. sobrang genuine yung tao. Like, makakaramdam pa ba ako ng safe sa relationship? Ganun. Wag na lang. Nag-build ako ng wall, sobrang taas na. Parang bawal na kayong pumasok sa buhay ko. I don't blame you. Nobody can blame you for thinking that way. Kasi kung binigay mo lahat, tapos binetray ka lang, it's so hard to bounce back from that. Even a year after, even years after. It's so hard to regain yourself. And I hate myself for accepting less I deserve, ganun. Parang hindi ko deserve yun. Pero bakit until now, kahit ngayon iniisip ko pa rin na that person is a good person and I hope she's okay. But Ano? that's a reflection of your Of own you. good heart. Hindi na yung reflection ng kabaitan niya, kagalingan niya. It's a reflection of how good you are as a person. Kasi kahit sinaktan ka na ng todo, you can still see the good in them. You can still have faith in them. Hindi mo naman na mali yun na at this point na kahit ikaw na yung sinaktan, ikaw na yung ginago. Hindi mo na fault yun. Yeah, yeah. Hindi mo na fault yun. Tsaka, burden na nila yun to carry. Guilt na nila yun for the rest of their life na may sinayang silang tao na ready and willing to give them everything. Ano lang, alam ko kasi yung buhay niya, sana ngayon may kakampi siya, ganun. Parang
sana okay siya, tinatrato siya ng tama, sana kumakain siya ng maayos. Sobrang love ko yung tao na yun, as in, sobra talaga. And then, na-hurt ako kasi we have to end that way. Kasi kung magkakaroon ako ng siraan ulit sa social media, ayoko talagang maging siya eh. Kaya tinago ko yung problema namin talaga. Kaya nagulat yung mga tao na gano'n na pala yung nararamdaman mo, hindi ka man lang nagsabi, ganyan. Sinarili ko kasi yung tao na yun, nilayo niya ako sa mga friends ko, sa family ko, to the point na wala na akong matakbuhan. Talagang nag-suffer ako mag-isa. And, ayun. Siguro gusto niya talaga na isolated kayo. Oo, Para ganun. dependent ka sa kanya. Pinalayo ako sa pinsan ko, family ko, friends ko. Wala na talaga akong friends nun. Kaya akala ko, siya lang ang meron ako. Okay, papakasalan ko na to, siya na lang naman ang meron ako eh. Pero nung naghiwalay kami, naging happy ako kasi mga friends ko mismo nag-reach out sa akin. Eh, naramdaman ko na, nandyan lang pala sila. Tsaka, it's so hard to find somebody nowadays na kagaya mo na is really willing to settle down and talk about the future. Hindi lang yung talk but actually act on it. There are so many people na kung ano-anong promises binibigay sa'yo, pero kapag nandyan na, Wala hindi na. ka kaya panindigan. Hanggang salita lang sila yung sa ibang tao. And I've seen so many people like that. So, siguro coming across somebody like you na kaya to commit, kaya to actually act on your promises is really nice to see. And sobrang unique talaga siya. Hindi siya, not everybody can do that. Even sa age natin, even mas matanda sa atin, Yeah. not everybody can commit and go all in like you. So, kawalan lang talaga nila. Yeah. Kaya wala kang mali for thinking that you gave so much pero walang bumalik sa'yo. It's their fault na hindi nila binalik and nireciprocate yung feelings at effort na binibigay mo. At the same time, it's on them kasi hindi nila nakita yung worth mo in the relationship itself. Mas mahirap isipin na sila dapat yung nagigilty pero ikaw pa yung nagigilty. Kasi bakit parang may kulang pa ba? May something wrong? May hindi ba ako nagawa? Yeah. Kaya don't blame yourself at the same time. Sa At least kanila inubos yun. mo na din sarili mo. Para at least, Inubos ko talaga. there's no looking back now. Nagawa mo na lahat. There's nothing else to do. There's nothing else to say. Lesson learned. Lesson learned talaga. Now, Sobra. Yun yung last ko na to. Ganon. Yun yung, ay, hindi na pwedeng maulit to. I need to set boundaries. I need to act my age. Ayoko na magsayang ng oras. If hindi ka para sa akin, wag na lang talaga. Like, nandito na kasi ako sa phase ko na okay na sa akin ang mabuntis, okay sa akin na magkaanak, kahit walang tatay or nanay, kaya ko na mag-isa. Ganon. How old are you? 26. Over the same. Diba? Bata pa, pero okay na Hindi, may sa akin. sarili kang timeline eh. May gusto kang timeline i-hit. So, it's not your fault. So if you're ready, yung wala ng ibang tao makakapigil sa'yo nun. Kung ready ka na, at wag mong ilalet na ibang tao ang didikta ng timeline mo kasi ikaw ang may gusto niyan. Kung gusto mo ngayon, may bahay at lupa at nakapag-travel ka na, okay. Pero kung gusto mo na magkaanak at magkasal, okay. Tsaka if you can give all that to somebody, you might as well give it to yourself. Yeah. Ibuhos mo na lang lahat sa sarili mo. Yun talaga ang goal ko din. And dami kong natutunan, sobra. Dami kong na-realize na nauubos din pala ako, ganyan. Ang kinaka-worry ko lang, magiging ganito pa rin ba ako sa next ko? Or parang natatakot lang ako na. Or baka ako naman yung maging toxic, ganyan. Kaya takot talaga akong mapunta sa relationship sa ngayon. I mean, there's no need to rush it. No. Feel ko talaga you need time alone minsan. Baka kasi 'di ba mas para ako hindi ako para sa love. Para ako sa mas mga ibang bagay, yun talaga yung para sa akin. And tanggap ko na din yun. Could be for now. But you also can't close your doors. Malay mo, there are also people out there na kaya kang alagaan the same way na inaalagaan mo ibang tao. Sana. But at the same Buhay. time ngayon, focus ka sa sarili mo, career, how to mend yourselves back together, paano mo aayusin yung mga nasira nila. And at the same time, hindi mo kailangang intayin na mag-sorry sila sa'yo kasi dapat, kasi yung mga taong ganyan, they won't say sorry kasi Yeah. hindi nila nafe-feel yung guilt na sinaktan ka nila. So at the same time, ikaw yung magkikarry ng burden na
kailangan ko ayusin yung buhay ko para sa akin, hindi para sa kanila. Yes. Siguro last question ko na lang is like, ano masasabi mo sa mga tao that lost themselves in a relationship? Don't blame yourself. Like, wag mong sisihin sarili mo if na-lost ka. Nagmahal ka lang naman talaga. Don't blame yourself. Kasi pag biniblame mo yung sarili mo, parang hindi ka makawala dun eh. Makukulong ka dun eh. Parang hindi kasalanan ko, ako yung problema. Yan mo talaga masasabi ka, don't blame yourself. And it's not your fault. It's not your fault talaga. Normal lang talaga ang magmahal. And kung di ka pinahalagaan, it's their loss. And eventually, babalik ka pa rin eh. Makakabangon ka pa rin eh. You'll get your spark back. Because I did. Fast talk with Angge. Yeah. Afam or Pinoy? Abang. Conche o Kondo? Kondo. Sugar mommy or sugar baby? Sugar mommy. Sex or chocolates? Sex. Top or bottom? Ngayon, bottomesa na ako. Okay. Ikaw magpro-propose or propoposan ka? Propoposan ako. Natuto na. Talaga na. Influencer or non-influencer? Non-influencer, non-showbiz. Basta, I know na talaga. No na, ayaw talaga. na. Kasal o sakal? Kasal! Tama na sa ko. Ayoko nun. Sakit ng asparagus ko. Asparagus ba yun? Ay, mas paragus kami! Okay, last. Lights on or lights off? Like, dim. Dim. If you want to watch the full version of our podcast, we're available on Spotify and YouTube. If you want to watch the full version of our podcast, you can watch it on YouTube and Spotify. And don't forget to follow me on social media at Angelica